Noong unang panahon may isang tapat na magsasaka na naninirahan sa isang bayan. Siya ay masipag magtrabaho sa kanyang mga bukirin, ngunit kulang siya sa tubig upang tubigan ang kanyang mga pananim. Isang araw habang siya ay nahihirapang humanap ng pagkukunan ng tubig para sa kanyang mga bukid, ang kanyang mga pananim ay nagsimulang matuyo at kinailangan niya ng mabilis na solusyon. Dahil sa pagkadesperado, pumunta siya sa kanyang mayamang kapitbahay na may isang balong tubig sa kanyang lupain. Lumapit ang magsasaka dito at nagtanong kung maaari niyang bilhin ang balon. Ang kanyang kapitbahay ay isang napakatusong tao, kaya pumayag ito at ipinagbili ang balon sa magsasaka sa isang magandang halaga. Matapos mabili ang balon, naging masaya ang magsasaka at inakala na nalutas na ang kanyang problema. Kinabukasan, pumunta ang magsasaka sa balon upang umigib ng tubig. Ngunit habang siya ay magsisimula ng sumalok ng tubig, dumating ang kanyang kapitbahay at sumigaw. "Tumigil ka! Huwag kang umigib ng tubig mula sa balon." Nagulat ang magsasaka at tinanong ang kapitbahay, "Bakit mo ako pinipigilan? Binili ko ang balon na ito mula sa'yo." Sumagot ang kapitbahay ng malakas, "Oo, binili mo ang balon mula sa akin ngunit hindi ko ipinagbili sa'yo ang tubig na nasa loob nito. Ang tubig ay akin pa rin kaya hindi mo ito magagamit." Nagulat ang magsasaka dahil naubos na ang kanyang pera sa pagbili ng balon. Pagkatapos ay hindi siya pinayagan nitong gamitin ang tubig. Sinubukan niyang makiusap sa kapitbahay ngunit matigas ang loob nito. Kahit gaano pa siya magmakaawa, ayaw nitong magbago ng desisyon. Dahil wala nang ibang pagpipilian, pumunta ang magsasaka sa kanilang hukuman upang humingi ng katarungan. Ang hari, nakilala sa kanyang kabaitan at pagiging makatarungan, ay maayos na nakinig sa magkabilang panig. Matapos marinig ang kanilang mga salaysay, naguluhan din ito. Sinabi ng kapitbahay na nang ibenta niya ang balon, walang kasunduan na kasama rin ang tubig, kaya sinabi nito na ang tubig ay kanya pa rin. Nahirapan ang hari na magdesisyon kung sino ang tama, kaya tinawag niya ang isa sa kanyang pinakamatalinong ministro upang lutasin ang usapin. Dumating ang matalinong ministro at matapos maunawaan ang sitwasyon. Tinanong niya ang kapitbahay, "Ipinagbili mo ang balon sa magsasaka ngunit sinasabi mo na ang tubig ay sa iyo pa rin?" "Oo," tugon ng kapitbahay ng may kumpiyansa. Sinabi ng ministro, "Ngunit ang tubig ay pagmamay-ari ng nakabili ng balon, kaya sa makatuwid ang magsasaka ang may-ari ng tubig." Tumugon ang kapitbahay, "Ngunit nang ibenta ko ang balon, walang kasunduan na kasama rin ang tubig." Nang marinig ito ng ministro, naunawaan niya ang tusong ugali ng kapitbahay. Nag-isip siya sandali at saka nagpasya, "Sige, tama ka, hindi mo ipinagbili ang tubig sa magsasaka. Gayunpaman, dahil hindi mo na pagmamay-ari ang balon, wala ka ng karapatang mag-imbak ng tubig sa ari-arian ng iba. Kaya kailangan mong alisin agad ang lahat ng tubig sa balon o magbayad ng renta sa magsasaka araw-araw para sa pag-iimbak ng tubig doon." Namutla ang mukha ng kapitbahay. Napagtanto niya na bumalik sa kanya ang kanyang panlilinlang. Wala siyang paraan upang alisin ang lahat ng tubig sa balon at walang saysay na magbayad ng renta para sa isang bagay na kanyang ipinagbili. Dahil dito, napahiya ang kapitbahay at humingi ng tawad sa magsasaka at pinayagan na itong gamitin ang tubig mula sa balon. Mula noon, nalaman ng buong bayan na ang pandaraya ay maaaring magmukhang matalino ngunit hindi ito nagwawagi sa huli. Kung titingnan natin sa ating buhay, makikita natin na minsan ay tila madaling makamtan ang kayamanan at tagumpay sa pamamagitan ng kasinungalingan, pandaraya at panlilinlang. Ngunit ang tagumpay na nakamit sa mga hindi patas na paraan ay hindi nagtatagal sa simula. Maaaring mukhang epektibo ang pandaraya, ngunit sa huli ito ang magiging sanhi ng kanilang pagbagsak tulad ng sa kwento. Ang tusong kapitbahay na umaasa sa panlilinlang ay napasubo sa kanyang sariling bitag. Maraming tao ang naghahangad ng kayamanan, kapangyarihan at tagumpay nang hindi isinasaalang-alang ang halaga ng kanilang mga aksyon. Maaari silang mandaya, magsinungaling o mang-abuso sa iba na naniniwala na basta't sila ang manalo. Wala nang ibang mahalaga, ngunit ang kayamanang nakamit sa pamamagitan ng pandaraya ay tulad ng isang bahay na itinayo sa buhangin. Maaari itong tumayo sa simula ngunit sa huli ito ay babagsak din. Sa kabilang banda,
Ang mga pipili ng landas ng katapatan, pasensya at pagsisikap ay maaaring hindi agad makakita ng gantimpala, ngunit ang kanilang tagumpay ay matibay at pangmatagalan tulad ng magsasaka sa kwento na nanatiling tapat sa kanyang mga prinsipyo at sa huli ay nagwagi. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang magsasaka at sa isang balon. Ito ay sumasalamin sa kung paano umiikot ang mundo. Ang pandaraya ay maaaring magdulot ng pansamantalang tagumpay, ngunit ito ay laging nagdudulot ng pagbagsak. Gaano man katuso ang pandaraya, hindi ito magtatagumpay sa huli. Samantala, ang katotohanan at katarungan ay laging mananatiling matatag at ang mga nagtataguyod nito ay makakahanap ng tunay at pangmatagalang tagumpay.